Magandang araw po sa inyong lahat. Po si Brother Jinx at Si Kuya Joe Domingo po. Ako po si Pastor Felix Villafranca Jr., Head Pastor ng Jewels Fellowship and Ministries. Bumabati sa inyo ng isang mapagpalang araw. Magandang umaga po. Ako po si Pastor Roger Bumagat. Purihin ng Diyos po. Magandang umaga po. Po si Willie Beloria, isa pong manggagawa rin sa Jewels Fellowship and Ministry. Magandang araw po sa lahat. Purihin po ang Panginoon sa araw na ito. Ako po si Sister Letty Canales. Leader po ako ng Jewels Fellowship and Ministries. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Leo Hernandez. at maraming salamat po at kayo laging nakikinig sa amin. Napakaswerte po natin ngayong umagang ito at ipagpatuloy natin ang ating pag-uusap doon sa John 14:6. The way, the truth, and the life. At ito na po ang pangatlo na sabihin natin ang ingredient doon sa nabanggit ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, ang buhay. Paano po natin makakamtan ito? Tayo po ay sinilang, nagkaroon tayo ng malay, nag-aral tayo ng grade 1, grade 6, high school, college, o masters pa. At naghahanap buhay na tayo. At minsan, binigyan tayo ng swerte at tayo ay umunlad sa ating buhay natin. At hindi lamang yon, may mga kaibigan tayo na pumanaw at at a very early age, 30s, 40s, 50s tayo ay nandito pa. Kami po ay mga young ones ngayon. Ang ibig sabihin nun ay nung araw pa kami ay bata kami. Ngayon ay may pagka-senior na. Kaya po ang buhay na siya pong nabanggit ng ating tagapagligtas ni Jesucristo po. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Ito po ay mungkahi ni Pastor Roger po sa kanyang pananaw kung ano ang buhay ng isang Kristiyano. Salamat muli sa Panginoon. Bigyan ko po ng kasagutan doon sa munting awit po sa biyaya ng Panginoon. At ito po yung pinaparating ng banal na Espiritu ng Panginoon sa pagkakataon po ito. Marapatin niyo po na itong awitin ito ay maging daan to sa buhay niyo, makita niyo yung katotohanan, at magkaroon kayo ng buhay sa piling ng ating mahal na Panginoon. Ang buhay minsan lamang nagkaroon ng kulay at liwanag. Malasin mo ang kagandahan ng buhay na binigay ng may kapal. Tanging siyang daan, siyang buhay at siyang katotohanan. Si Kristo ang tanging pag-asa at siyang patnubay sa ating daan. Tadhana ay kay lupit, kay raming luhat pagtitiis, dahil sa kanyang pag-ibig, biyaya niyan dulot sa ating buhay. Tanging siyang daan, siyang buhay at siyang katotohanan. Si Kristo ang tanging pag-asa at siyang patnubay sa ating daan. Si Kristo ang tanging pag-asa at siyang patnubay sa ating daan. Tunay nga, walang ibang daan sa ikaliligtas ng bawat tao kundi kay Kristo lamang. Dahil sinabi niya sa kanyang salita, siya ang daan, ang buhay, at ang katotohanan. Sino man, tandaan po natin yan, sino man ay hindi makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan niya. Pagpalain tayo ng Diyos. Nawa po, lubusan kayong makaunawa sa
sa pahayag nito ng ating mahal na Panginoong Kristo. Hanggat may pagkakataon at may panahon, kilalanin niyo si Kristo bilang inyong Panginoon, tagapagligtas, at makakakantam niyo ang buhay, katotohanan, at walang hanggan mula sa piling ng ating mahal na Panginoon sa Kristo. Pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon. Maraming salamat dun sa napakagandang awit mo, Pastor Roger. Alam ko kung itong awit na ito ay talagang nagbigay ng buhay na dinadaanan mo ngayon at lalo na po sa iyong pamilya. Ang musika po ay universal language. Ang ibig po sabihin nito, lahat po sa buong mundo ay nagkaintindihan po kasi ang nota po, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ito po ay talagang naiintindihan, lalo na po ng mga musikero at yung mga nakikinig. Ayun nga lang, iba-iba gaya niyan, ginamit natin ang ating sariling wika. Doon naman sa ibang bansa ay yung sariling wika nila. Tingnan naman natin na si Brother Joe ang buhay. Magandang umaga muli. Yung isang paboritong verse na sinulat nitong si San Juan, yung unang-unang chapter, sa pangapat na talata niya, na verse, sinabing ganon, "In him was life, and the life was the light of men. And the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it." Nasa kanya ang buhay. Na kay Jesus ang buhay. Siya ang magbibigay sa atin ng buhay. At sinabi nga, pinadala siya ng Ama natin, "For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish, but have eternal life." Buhay na walang hanggan. Alam niyo ba na ang tao ang huling nilikha ng Diyos? Tinapos niya muna lahat ng nilikha. Pagkatapos, doon sa huling araw, nilikha ng Diyos ang tao. At may nabanggit si Jesus na sabi niya na the last shall be the first. Matalinaga yun. Tapos sabi niya, the first shall be the last, but the last shall be the first. Patukoy pala sa tao yun. Dahil tayo yung huling nilikha, pero tayo yung makakatabi ni Jesus pag akyat niya sa langit. Palagay ko yan yung kinainggitan ng ng mga anghel eh. Kasi sila yung unang nilikha eh. Hanggang sa binanggit pa nga ni San Pablo ngayon, hindi ba ninyo alam na kayo ang maghuhusga sa mga anghel sa darating na panahon? Ito nga yung buhay na binibigay sa atin ni Jesus. Kung ang tatanggapin lang natin itong mga material, hindi ito yung buhay. Pero marami sa tao ngayon, basta gumanda sila, yumaman sila, tumanyag ang pangalan nila, pakiramdam nila yun na yung buhay. Hindi yun ang buhay. Ang buhay ay na kay Jesus. Pagkasama mo siya at pag-akyat niya, forever na yon. Itong material things na to, temporary to eh. Kaya yung buhay na hahanapin natin, yung inalay sa atin ni Jesus, paano? Yun ang gagayahin natin. Ito yung pamamaraan, ito yung way, ito yung kaliwanagan. At ngayon, isasabuhay mo ngayon. Isasabuhay mo ngayon yung narinig mo kay Jesus. Kasi yun ang pagpapatunay na naniniwala ka sa Kanya. The sooner na sa buhay mo yung iyong narinig, natutunan kay Jesus, ganon din kaaga mo mararanasan ang kapayapaan na kasama lagi, kasiyahan, kagalakan na pinangako sa atin ni Jesus. Kaya yung ating papel dito bilang mga tao ngayon, kung ikaw ay piniling maging sundalo ka ni Lord. Kung ikaw ay maging doktor ka ng buhay. Pro-life ka. Kung ikaw na may ama, alagaan mo yung mga anak mo. Kung tayo may asawa, ang pinangako natin, pinagmalaki pa natin sa simbahan, sa harap ng Diyos na mamahalin natin. Yan yung asawa natin. Kasi dyan nag-uumpisa ang pag-ibig talaga sa mag-asawa na yan, at yan yung magkukumpleto. Yung pinagsama ng Diyos, hindi paghihiwalayin. Kaya tayo, pagkasama na natin si Jesus, hindi na tayo hihiwalay sa Kanya. Amen. Yan yung ating asam-asam. At yan ang buhay. Katuparan yan ng buhay na walang hanggan. Itong nandito ay anino lamang
ng kasiyahan na magagawa na mararanasan natin. Magtiwala kayo sa Diyos. Huwag kayo magtiwala sa aming mga pastor o mga pare, ganito. Pagtiwala tayo sa Diyos. Dahil si Jesus ang may sabi niyan. Kung gusto niyo malaman yan, umpisahan niyo na magbasa ng Biblia, lalo na ang buhay ni Jesus. Maraming salamat po. Sabi nga ni Paul, pag wala yung eternal life na yan, useless ang pinag-uusapan natin ngayon. Pero sa totoo lang po, pag naniniwala tayo dyan sa eternal life na yan, buong paniniwala, abay babait ka. Kasi matatakot ka eh. Sabi ni kondisyon, ni Jesus Christ, may kondisyon eh. Yung mga naniniwala sa akin, yung mga sumusunod sa akin, yun ang magkakaroon ng eternal life. Kaya, ang napakahirap gawin talaga yung maniwala sa sinasabi ni Jesus Christ. Kasi pag naniniwala tayo dyan, babait ka talaga, wala nang problema. Kaya lang, ang problema natin, to believe or not to believe. Nabanggit ka natin sa dati na maniwala ka muna. Tapos, ang problemahin mo, kung gaano katindi ang pagsunod mo dun sa paniniwala mong sinabi niya. Walang kondisyon yung paniniwala eh. Huwag mong bibigyan ng kondisyon yung paniniwala na maniniwala ka ba ako o hindi. Totoo ba yung sinasabi niya? Hindi. O, hindi ganoon. Pag sinabi niya, I am the truth, sabi ni Brother Leo, maniwala tayo. And then, isipin natin, hanggang gaano ba natin gagawin yung paniniwala natin? Sabi ni Jesus Christ, if somebody asks you to go 1 mile, go with him 2. Pag humingi sa'yo ng 100, 200 bibigyan, 200 dito, yun lang, problemahin mo. Kaya yun po ang sa ngayon yun ang ating problema sa mundo. Kaya magulo ang mundo. Half-hearted ang paniniwala natin. Yun ang mga iba, akala nila, talagang paniniwala nila, buong-buo na eh. Yun pala, kulang. Maraming pong salamat sa padinig nyo at saka nanonood kayo sa aming episode sa araw na ito. Ngayon po ang John 14:6, The Way, the Truth, and the Life. Na ano po kaya ang ating buhay? Meron tayong walang buhay, meron tayong hirap ang buhay, meron tayong hanap buhay, hanap ng hanap pero hindi mo pa rin makamtan ang buhay. Ngunit pag tayo ay naniniwala sa mga turo ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ito po ay ang totoong buhay. Ito po ay ating nilagay sa ating mga puso't damdamin at sa ating pagkatao. At ito po ay magkaroon tayo ng the way, the truth, and the life. Marami pong salamat at sana sa sunod po na episode